What's up guys? So for today, naka-receive nga ulit tayo ng isa sa pinaka-portable at powerful na power station coming from Bluetti. So this is the AC50B. So tara, unbox natin to. So itong power station natin is double box siya para mas safe. Meron tong handle. So, kapag na-receive nyo to, lagi nyo i-keep yung box just in case na kailangan nyo siyang i-return or ipa-repair. Kasi itong AC50B natin is may warranty siya. So, yung unang bubungad pa lang sa atin ay yung kanyang manual. So, yun yung manual niya. Set aside natin. Ito naman yung kanyang warranty card. Ayan. At ito yung kanyang mga accessories. So, meron tayo ditong car charger. Yan ang ating car charger. So, ito, isasaksak natin to dun sa ating kotse. Tapos, ito yung isasaksak natin sa ating AC50B. So, useful to, especially kung mag-travel kayo or magka-camping kayo tapos na low bat at hindi nyo na i-charge yung inyong power station, pwede nyo i-charge gamit to. At meron din siyang solar cable. Ito yung solar cable, ito yung MC4 connector. Ito yung i-connect natin sa mga portable na solar panels natin or sa mga roof panels natin. Then, ito yung ating connector sa power station. And then, ito yung ating AC cable. So, ang ganda niya kasi ang kapal-kapal, oh. Makapal siya kasi later on malalaman nyo kung gaano kalakas yung wattage na kayang kunin natin coming from the grid para ma-charge ng mabilis yung ating power station. And lastly, ito yung kanyang screw. Screw to para sa kanyang grounding screw. So, set natin yan. Then, yun yung box. Okay. Okay. Ito na yung ating power station. So, ayun na yung ating power station. So far, ayun yung laman ng box. So, i-review na natin itong power station na to. At ito na nga ang ating AC50B. So, for the meantime, try muna natin siyang sukatin at ikilo kung gaano nga ba siya kabigat. So, meron tayong metro dito. So, this is around 10 inches. 10 by 8. Tapos, yung taas naman niya is around 8 and a half. Ayan yung kanyang sukat. So, yung bigat naman, so this is around 7.6 kilograms. Magaan. Yan, ganun lang siya kagaan at ganun lang kaliit yung sukat niya. So, napaka-portable ng power station na to. So this time, papakita ko naman sa inyo yung kanyang physical appearance at ang kanyang mga specifications. So sa harapan, makikita na natin ang kanyang DC-PB input. This is 12 volts to 28 volts, 8.5 amps, up to 200 watts yung kanyang solar input. Meron din tayong DC output. Ayan.
So 12 volts 10 amps yan para sa mga ref na portable lang sa mga camping equipments natin. Then andito yung kanyang model name, AC50B. This is 700 watts yung power niya at yung battery capacity is 448 watt hour. So maganda na siya sa kanyang size, napaka compact and portable. Meron din tayo ditong DC button. Ito yung power button niya at yung kanyang AC button. So, ang ganda ng kanyang mga buttons kasi ang lambot. Soft siya. Hindi siya yung hard plastic katulad ng AC70 at AC180. Then, meron din tayo ditong USB-C. 65 watts na yan. Dalawa na yan. Sobrang useful na to, especially sa mga campers. Kasi yung mga cellphone natin nowadays is puro Type-C na. Bihira na yung mga USB na type. Pero syempre, dinagdagan pa rin nila ng USB yan kasi may mga devices tayo na USB pa rin ang gamit. Meron din tayo ditong dalawang AC output. So, although dalawa lang yan, kung kailangan mo ng mas maraming saksakan, is pwede tayong gumamit ng extension basta hindi tayo lalagpas sa 700 watts. So, ayan yung makikita natin sa harapan. Ayan yung kaniyang brand, which is si Bluetti. Dito naman sa side, nandito yung kanyang AC input. Dito natin isasaksak yung ating AC power cable para kapag i-charge na natin itong ating power station. Meron din tayo ditong grounding terminal. Then sa likod nakalagay yung kanyang specifications. Ayan. So, wala lang tayo ditong wireless charging. Pero sana kung meron mas maganda kasi usable yun. Lalo na sa mga campers. Or kahit sino man kasi maganda yung wireless charging yun. Then sa other side, ito yung kanyang fan. So, dito hinihigop yung hangin. Then dito sa kabila niya, inilalabas. Ayan. So, ito yung ating AC50B. So, this time, itest naman natin kung gaano siya katagal magagamit gamit ang ating capacity test. So, this time tayo ay magka-capacity test. So, magka-capacity test tayo dahil gusto natin malaman kung out of 448 watt-hour, ilan nga ba talaga yung watt-hour or yung battery capacity na magagamit natin sa ating AC50B. So, meron tayo ditong AC200 Max. At i-charge natin yung AC200 Max gamit ang ating AC50B. Kasi yung AC200 Max natin nasa around 500 something yung kanyang input power. So since this is 700 watts, kayang-kaya niyan. And then, yeah, let's start. So open lang natin to. Yan. So 100% tayo, gagamit tayo ng wattmeter. So ayan, nakakonect yung ating power cable. Ating charging brick natin for AC200. And then nakakonect sa AC port ng AC200 Max. So, turn on lang natin yung AC. Ayan. So, ayan. Nag-charge na ang ating AC200 Max. So, currently, kumukuha siya ng 526 watts coming from our AC50B. So, antayin na lang natin yung results kung gaano kalaki yung capacity na makukuha natin at kung ilang percentage yung inverter capacity or yung ating inverter test. So, yan. Wait na lang natin yan. At natapos na nga ang ating capacity test or inverter test dun sa ginawa nating pag-charge sa ating AC200 Max. So, pinasok ko na lang dito yung power station kasi medyo maingay dun sa labas. And this time, malalaman na natin kung gaano nga ba ka-efficient ang ating AC50B. So, tignan natin. So, 0% na siya. At ang total watt hour na nakuha natin out of 448 ay so 398 watt hour. So 398 watt hour, that's around 88 to 89%
of capacity is usable sa ating AC50B. So bakit hindi nga ba 100%? That's normal kasi yung battery natin is DC and kino-convert natin yung DC to AC. Ito yung mga AC ports natin para maging usable sa ating mga appliances. So that's normal na hindi siya 100% but 88% still is a good readings or maganda pa rin yung result niyan. Napakataas pa rin ng results na yan. So kung meron tayong 398 watt hour, tapos meron tayong let's say 9 watts na ilaw, tapos 10 watts na clip fan, so that's total of 19 watt hour. Siguro magagamit natin yung ilaw at saka yung clip fan for about 20 hours gamit ang ating Bluetti AC50B. So that's really a great result kasi pangmatagalan, especially sa mga emergencies or sa ating mga work from home. So this time, mag-charging test naman tayo ng ating AC50B. So currently, naka-charge itong ating AC50B ng silent mode. Kung nakikita nyo, ang current na nakukuha niya sa ating grid is 166. So ito yung sign or ito yung icon niya, yung leaf. Then, this time, try naman natin yung iba't ibang modes of charging niya. So, sa silent, naka 166 tayo. Try naman natin ng iba. So, punta lang kayo dyan sa setting icon. Then, ito yung charging mode. Ayan, pili tayo ng standard. Ayan, so standard na siya. Balik lang tayo. Ayan, tumaas na rin siya. So kapag standard, makakakuha tayo ng around 270 watts. So 270, siguro mga 2 hours para mapuno natin yung 448 watt hour. And then try natin yung turbo. Ayan, naka-turbo na. Ayan, so ito yung icon ng turbo. Yung standard wala siyang icon. So nakakakuha tayo ng around 569. So 569, since 448 watt hour to, in less than an hour, mapupuno na natin ang ating AC50B. Tapos makikita nyo rin din yan dito sa app real time kung ano yung nakukuha niyang power coming from the grid. So this time, itatry nga natin ang ating work from home setup. Meron tayo ditong modem and then meron tayo ditong work laptop. Kasi I do work from home talaga. And then titignan natin kung isa ito sa mga pinaka-the best na power station na magagamit natin for the whole 8 hours. So it's currently 9:01 na and then 9 hours or 8 hours shift tayo. So 9 to 6 p.m. Titignan natin kung gaano katagal natin magagamit yung ating AC50B. So originally kasi magkakaroon tayo ng power outage during or before the shift. So on lang natin to. So tatry na natin whole 8 hours kung kakayanin ng ating AC50B. So naka-on na yan. Naka-extension lang tayo. Currently kinukuha natin is around 16-14 watts. Nag-iiba-iba, depende sa usage ng ating laptop. So, gagamitin natin yung laptop for our work and then titignan natin kung gaano ba katagal natin magagamit or kung kaya nga ba ng ating AC50B ang ating work from home setup. So, time check. It's already 6:27. Yung shift ko is from 9 a.m. to 6 p.m. At meron pa tayong natirang 41%. So, malaking tulong na sa umpisa pa lang is full charge na yung ating mga laptop para hindi siya ganun kalakas mag-consume ng power sa ating mga power station. So, kung tatanungin ako, kayang-kaya kahit magdagdag ka pa ng isang mga electric fan, yung ano lang, yung mga clip fan or yung mga mahinang watts lang. Kasi 41%, malaki pa rin yan. It's just like 60% ng capacity ng AC50B yung nagamit natin for ating work from home testing.
So kanina kung nakita nyo, pinagsabay natin yung ating laptop at ang ating modem sa work from home test natin. So pwede natin pagsabay-sabayin kung ano-ano mga appliances as long as within 700 watts. Kasi yung 700 watts, yan yung kanyang limit ng power na kaya niyang paganahin using our HC50B. So try natin isagad or ilagpas pa sa 700 watts kasi i-check natin kung gaano nga ba ka-efficient or kaganda yung protection ng ating AC50B. So, meron tayo ditong hair dryer. So, itong hair dryer natin is 1000 watts. Technically, more than 700 watts siya. So, dapat kapag ginamit natin tong hair dryer is dapat hindi niya kakayanin. Dapat magde-trip na siya para masabi natin na gumagana yung kanyang over voltage protection. So, saksak natin. Then, on natin yung AC. Ayan, naka-on yung AC. Tapos, meron tong 1 and 2. 1 muna tayo. Ayan, meron tayong 431 sa number 1. Sagad natin sa number 2. Yan, umaabot ng 861 or 860. So that's more than 700 na. Ayan, kung nakita nyo, nag-trip na yung ating inverter or nag-alarm na siya. Ayan, kapag nag-alarm yan, ibig sabihin, in-stop niya na yung daloy ng kuryente sa ating AC. So, para i-reset lang yan, click mo lang yung AC, mawawala na yan, at pwede mo na siya ulit gamitin. So, iyon yung kagandahan ng ating AC50B. Meron siyang over voltage protection na kapag sumobra sa kanyang wattage, i-stop niya na yung ating AC para hindi masunog yung inverter ng ating Bluetti. Pero, this one is also a resistive appliances or a resistive machine. So, yung ating AC50B, meron kasi siyang tinatawag na power lifting mode or power lifting feature. Yung power lifting feature niya, kaya niya yung mga appliances na up to 1000 watts. So, this is up to 1000 watts. So, ang kailangan lang natin gawin, pupunta lang tayo sa app, at ita-turn on lang natin ang power lifting. Ayan, so naka-on na siya. Back lang tayo. Ayan yung logo ng power lifting, yung parang muscle. So makikita mo rin yan dito sa app, sa mismong power station. Ayan, yung parang muscle. So kapag naka-on na yung power lifting, dapat kayanin niya na yung ating hair dryer. So try natin. I-zero muna natin to. Tapos on ulit natin. So dapat kapag number 2 na tayo, hindi dapat ito mamatay. So try natin. 3, 2, 1. Yan. As you can see, kayang-kaya niya, hindi siya namamatay. Kasi yung power lifting, ayun yung isang feature na ginagamit natin sa ating AC50B. Usually, ginagamit lang yan sa mga high resistive loads. Yan, hindi siya namamatay. So reminder, ang ating power lifting ay ginagamit lang po sa ating mga high resistive loads katulad ng hair dryer, electric kettle, yung mga umiinit. Yan, katulad ng pangplansya. So off na natin yan. This time, ina-navigate ko naman kayo sa kanyang Bluetti app. So, currently, meron tayong AC200L na nakaregister at meron din tayong AC200 Max. So, this time, i-add muna natin ang ating AC50B. So, sa pag-add ng ating AC50B, click lang natin tong Add Device. And make sure na naka-on yung ating Bluetooth. Yan. So, kapag nag-add device tayo, hanapin lang natin yung AC50B.
Then okay lang natin to. Then start. So once added, open lang natin to. Ayan. So once added, pwede na nating i-navigate or pwede na nating i-control yung ating AC50B using our app. So hintayin lang natin mag-connect. Ayan. So makikita nyo 97%, 97%. Makikita natin yung battery percentage. Plus pwede natin i-turn off and on yung ating AC50B. Pwede rin natin i-on or off yung ating DC. Ayan, nag-on yan. Then yung AC. Ayan, nag-on yan. Then pwede natin silang i-off. Tapos pwede natin i-turn off yung ating power station gamit lamang ang ating app. So meron din siyang other information like kung gaano kalakas yung harvest coming from solar, gaano kalakas yung hugot natin coming from the grid, yung nilalabas ng power ng ating power station, at yung DC output as well. So meron pa siyang other settings. Click nyo lang tong settings. Yan, makikita nyo yung some informations katulad ng charging mode. Meron tayong standard, silent, at saka turbo. At power lifting. Yung power lifting, ginagamit lang to sa mga high resistive loads katulad ng electric kettle, yung mga hair dryer, yung mga pangplansya, mga ganon. Meron tayong eco, screen timeout, at yung advanced settings natin. So, yung grid self-adaptations, kapag hindi ganun ka-stable yung kuryente nyo sa lugar, pwede nyo i-on yan para kapag nag-charge kayo ng Bluetti, is stable pa rin yung kuryente na papasok sa ating power station. Tapos, ito naman yung ating frequency. Pwede nyo iset sa 50 Hz or 60 Hz. Pero, huwag nyo nang galawin kasi 60 Hz lang usually yung ginagamit natin dito sa Pilipinas kasi yung 50 Hz hindi siya good sa mga motorized na appliances. So, ayan yung overall na pwede nyong gawin sa inyong Bluetti AC50B using yung ating app. So, final verdict tayo ng ating AC50B. So, para sa akin, kung marirecommend ko nga ba ang ating AC50B, for me, yes na yes po. Kasi, una sa lahat, yung 448 watt-hour na capacity, kanina nag-capacity test tayo, 88 to 89% yung nakuha natin na efficiency sa kanyang inverter or sa kanyang capacity. Napakalaki na po nun. Kasi usually in-expect ko around 85 is already high. Pero 88 to 89, that's already high. So, that's a good point. And then, meron tayong USB-C. Dalawa pa yan. Sobrang big deal sa akin yan. Kasi lahat ng mga devices ko is already Type-C. Plus, meron pa siyang 200 watts na input for solar. Kasi since yung ating AC50B, although pwede mo siyang gamitin or pwede mainly gagamitin talaga siya as backup, ginagamit ko yung aking mga power stations as solar. So, pwede ko siyang kabitan ng solar panel para everyday makasagap siya ng solar, pwede mo siyang pampatipid ng kuryente. Aside from that, yung over discharge protection, overcharging protection, yung over temperature protection, yung kanyang over voltage protection, which is na-try natin kanina, dun pa lang sa mga protection, alam mo na safe si Bluetti. So, aside from dun, yung app niya. Napakaganda ng app. Kahit nakahiga ka, kahit nasan ka sa bahay nyo, basta nakakonected ka sa Bluetooth ng AC50B, pwede mong gamitin yung app at makontrol si AC50B. Napakaraming advantage dito sa AC50B kung siya yung bibilhin mo. So for me, yes na yes po. So ayun lang yung masasabi ko sa ating AC50B. Thank you sa pakikinig at panonood. And see you sa aking next video.